Psalms 116. Sabay-sabay po natin itong basahin. Psalms 116, verse number 12. Psalms 116, verse 12. Ready, begin. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Pwede na po tayong maupo. Most probably the greatest question of every child of God. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? The word render was used in various times in the Bible. And the word render means, what can I give for all His benefits toward me? Ano yung pwede kong ibigay sa Panginoon sa lahat ng pakinabang na binigay niya sa akin? Sa lahat ng pakinabang na naranasan ko, tinamasa ko, in-enjoy ko sa buhay ko. Ano yung pwede kong ibalik sa Panginoon? Ano yung pwede kong ipalit or iganti sa Kanya sa lahat ng pakinabang na binigay niya sa akin? Ngayon, this question oftentimes linger in our minds, not knowing that the Lord has been really, really good in our life. Oftentimes, ang lagi nating naiisip ay yung kahirapan na nararanasan natin. We might even question God na, Lord, paano kang naging mabuti sa akin kung ganito yung kalagayan? Kung ganito yung nararanasan ko sa buhay? Ito ba yung tinutukoy ng Bible na you have been good to me? Let me remind you, hindi lamang po sa kasalukuyang buhay natin nagiging mabuti ang Diyos. We have to remember our past life. Maraming pagkakataon naging mabuti ang Diyos sa atin. Hindi na natin mabibilang ang mga yon. Hindi na natin masusukat yung lahat ng mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. And not to mention, the greatest thing that the Lord has done for us is when He died on the cross. Kahit wag na nating banggitin, mula pinanganak ka hanggang ngayon, lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay na natin, wag na nating banggitin ng mga yon. Yung namatay lang siya sa krus, that alone should be more than enough to motivate us. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ano yung pwede kong ibigay sa Panginoon? Alam nyo, kahit ibigay natin ang buhay natin, hindi pa rin sasapat para mapantayan natin yung pagmamahal na pinakita ng Panginoon sa atin. It won't be even enough kahit isuko natin ang buhay natin sa Panginoon. Pero bakit marami pa rin mga mananampalataya, sinusuko nila yung buhay nila sa Panginoon kahit alam nating hindi pa rin sapat ang buhay natin na pambayad sa Kanya? Because it is the least we can do. Yun yung pinakamalapit na pwede nating itapat sa ginawa ng Panginoon sa atin. Kung hindi natin isusuko ang buhay natin sa Panginoon, anong pwede nating ibigay pa sa Kanya? Dahil ito na yung pinakamahalagang yaman natin, yung buhay natin. Kung hindi natin isusuko ang buhay natin sa Panginoon, what else can we give Him? Ano pa yung pwede nating ibigay sa Kanya? Wala na. Because the greatest gift aside from salvation is our present life. Yung buhay natin ngayon. At lahat ng mga nakakapit sa buhay natin, ang pwede nating ibigay sa Panginoon. Ang nagsulat po ng Psalms 116, verse 12 is none other King David. Alam po natin ang naging buhay ni King David. Mula sa pagiging pastol, tinawag siya ng Panginoon, naging hari siya, then in-exalt siya ng Diyos, pinagpala ng Panginoon ng kanyang buhay at yung kanyang pagre-reign bilang hari, binless ng Panginoon. And even that, ang sinukli niya ang magkasala sa Panginoon. And yet, ang sabi ng Panginoon, a man after mine own heart. Galing sa aking puso.
pinakamalapit sa puso ko. King David. Then King David plead God for forgiveness. Anong ginawa ng Panginoon? Pinatawad pa rin niya si King David. No wonder, towards the end of the life of King David, ito yung sinabi niya, Lord, sa lahat ng kabutihan mo sa akin, naging mabuti ka sa akin, and yet, nagkasala pa rin ako sa iyo, sumalangsang ako sa iyo, nilikuran kita, pinatawad mo pa rin ako, tinanggap mo pa rin ako, pinagpala mo pa rin ang aking buhay, anong pwede kong isukli sa iyo? Anong pwede kong ibigay sa iyo? Naalala ko yung 10 lepers na pinagaling ng ating Panginoon. 10 sila. Lahat sila lumapit sa Kanya. At isa lang ang gusto nila mula sa Panginoon. Pagalingin sila. Wala nang ibang hihilingin ng taong may sakit, kundi yung gumaling. Wala akong nakilalang taong malubhang karamdaman na gusto niyang yumaman. Na gusto niyang sumikat. Gusto niyang gumaling. Dahil yun yung kasalukuyang pangangailangan niya. Gumaling. So, pinagaling sila ng Panginoon, yung 10 na yon. Dahil ang sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta kayo sa temple, magpakita kayo sa sacerdote, gagaling kayo. Hindi pa sila nakakarating sa temple, nakita na nila sa kanilang mga balat, pinagaling na sila ng Panginoon. Ilan ang bumalik para magpasalamat sa Diyos? Isa lang. Hindi na bumalik. Sad, di ba? At minsan, hindi man natin sinasabi o pinapakita, marami sa atin katulad tayo nung 9 lepers na hindi na bumalik sa Panginoon. Bakit natin nasasabi to? Kapag panahon ng pangangailangan, pag panahon ng mga problema sa buhay natin, napakalapit natin sa Panginoon. Halos oras-oras nananalangin tayo sa Kanya. Marami tayong inihingi sa Kanya. At kapag dumating yung time na sinagot ng Diyos yung mga pangangailangan mo, yun na rin ang simulan ng panahon na nakakalimot na tayo sa Panginoon. Wala tayong pinagkaiba doon sa 9 lepers. Nung nakamit nila yung gusto nila, hindi na sila bumalik para magpasalamat man lang. Nakalimutan na nila ang Diyos ang nagpagaling sa kanila. Kaya nung bumalik yung isang leper, anong sabi ng Panginoon? Hindi ba 10 kayo? Bakit mag-isa ka na lang? Nasaan yung 9? Ang Panginoon, ini-expect niya na lumapit ka sa Kanya, may hiningi ka sa Kanya, ibinigay niya ang pangangailangan mo. Nung binigay niya ang pangangailangan mo, in-expect niya ang babalik ka sa Kanya. Yung unang lapit mo sa Kanya, kung gaano kabukas yung puso mo sa Kanya. Sa pangalawang lapit mo sa Kanya, dahil binigay niya ang pangangailangan mo, ini-expect niyang mas matindi, mas marubdo, masidihi. Pagmamahal na ipapakita natin sa Kanya. And unfortunately, most of the times, not sometimes, most of the times, yung blessing na yun ang nagiging dahilan para mas lalo palayo sa Panginoon. So ano ang ina-expect ng Panginoon sa atin? Isa lang naman. Alam nyo, napakaganda nung inawit ng choir. The Lord want us to be faithful. Yun lang ang inihingi ng Panginoon sa atin. Ang maging faithful tayo sa Kanya. The word faithful was mentioned 107 times in the Bible. At explain ko kung anong ibig sabihin ng faithful. What constitute being faithful? Ang sabi sa Matthew 25:21, His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou good and faithful servant. Ano yung commendation ng Panginoon sa Kanya? Dahil naging mabuti at tapat siyang alipin. Well done. Well done. Alam nyo, wala na sigurong mas tatamis pa na marinig natin sa Panginoon yung mga salitang yun. Well done. Dahil naging tapat tayo sa Kanya. Ngayon, paano natin mapapakita sa Panginoon na tapat tayo sa Kanya? What does constitute faithfulness? Magiging practical po tayo sa pag-uusap natin ngayong umaga. I will try to deviate myself from speaking theological terms
Maging practical tayo para alam natin i-apply ang pinag-uusapan natin sa buhay natin. Oftentimes, yung finifeed natin ng knowledge yung isip natin, pero walang application, nagiging knowledge na lang, pero hindi tayo nagiging wise sa salita ng Panginoon. So in order for us to gain wisdom, dapat alam natin kung paano natin i-apply yung natututunan natin. Alam nyo, napakaraming mga taong matatalino. Pagka-graduate nila, may degree sila, pero hindi nila nagagamit yung pinag-aralan nila. Marami sa kanila, walang trabaho. Nasa bahay lang. Pabigat sa pamilya. Pero nakapag-aral sila. Anong gamit ng pinag-aralan nila kung hindi nila magagamit? Knowledge na lang siya. O matalino sila, pero hindi sila wise. Bakit? Sapagkat hindi nila nagagamit yung pinag-aralan nila. Sayang. Di ba? Ngayon, lahat ng pinag-aaralan natin dito, binubuksan natin ang salita ng Panginoon, nag-aaral tayo, nakikilala natin ng higit ang Diyos, nalalaman natin ang maraming mga bagay patungkol sa Kanyang salita. Pero kung hindi natin ito i-apply sa ating buhay, sayang. Sayang. The Lord has been good to us. At ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon kung papaano natin maipakita yung pasasalamat natin sa Kanya by being faithful, sapagkat yun ang ine-expect ng Panginoon sa atin. At the end of the day, pagharap natin sa Panginoon, yun ang aabangan natin na sasabihin niya, well done, good and faithful servant. Yung naging matapat tayo sa Kanya. Kung meron mang isang bagay na mahirap balikan, that is time. Lilipas yun, hindi mo na pwedeng balikan. Kung meron kang first love, nag-break kayo, after so long, nagkita kayo uli, pwede niyong balikan yung relationship niyo eh. Diba? Bumili ka ng ulam ngayon, di mo na ubos. Pagdating ng tanghali, hindi pa sira, pwede mong balikan yun. Nag-aral ka, graduating ka na, huminto ka, dahil wala nang pampaaral. Nagtrabaho ka, nag-ipon, pwede mong balikan yung hindi mo natapos. Pero kung mayroong bagay na hindi mo pwedeng balikan, that is time. Pagharap mo sa Panginoon, hinihintay mo, sabihin niya, well done, good and faithful servant. Pero hindi niya sinabi yun. Sapagkat alam mo sa iyong sarili, hindi ka naging tapat. Hindi mo na pwedeng balikan yun. Lord, would you give me another chance para maipakita ko sa inyo na pwede kong maging tapat sa inyo? There won't be another chance. Hindi mo na pwedeng ibalik yung panahon na lumipas. Hindi na pwedeng ibalik yon. Ngayon, pinag-aaralan natin ito ngayon para makita natin na kung meron mang pagkakataon na pwede nating ipakita sa Diyos na magiging tapat tayo, today is that time. Ngayon na yun. The clock is ticking. Lahat tayo tumatanda by the seconds. Tapat ba tayo sa Panginoon? Now, what does faithfulness constitute? Number one, tulad ng sabi ko sa kanyo, we will be practical sa application natin ngayon. What constitute faithfulness? Support all church activities. Support all church activities. And when I say all, I mean all activities. From morning service ng Sunday, kung may fellowship man yan sa hapon, may prayer meeting ng Wednesday, may mga program tayo that's going on in this church, may discipleship training tayo, lahat ng mga yan, hindi tayo dapat maging selective sa mga programa ng church na gusto nating suportahan. Dahil kung meron man tayong programa na hindi natin kayang suportahan, dapat huwag na nating gawin sa church kung hindi siya ganun ka-importante. Tama? Kung sa tingin mo, hindi importante ang Sunday morning dahil mas may importante kang kailangang puntahan o gawin. Mas importante yun kaysa Sunday morning. Tanggalin na natin ang Sunday morning service. Huwag na tayong mag-service ang Sunday morning kung hindi siya ganun ka-importante sa buhay natin. May trabaho ka, may negosyo ka, may bisita ka, may kailangan kang gawin na mas importante
importante kesa sa paan natin sa Panginoon. Tanggalin na natin ang Sunday morning kung di siya ganun ka-importante. Correct? Ngayon kung sa tingin natin, naniniwala tayo na highest priority natin ang sambahin ng Panginoon kapag Sunday morning, then dapat walang pwedeng humadlang sa atin na makapag-attend ng Sunday morning. Kung sinasabi natin, Lord, ikaw ang pinaka-priority ko pag Sunday morning. Walang dapat pwedeng humadlang doon. Walang dapat na maging kahati ang Diyos sa atin sa araw na kanyang itinakda na nasa church tayo dapat. Not only that, kapag may mga activities tayo sa church, kaya nga, lagi ko sinasabi, yung BBS natin, ang pinakamasayang okasyon sa church natin. Dahil nakikita po natin lahat involved, mula sa bata hanggang sa pinakamatanda. Nakikita mo yung participation sa activity yun. Nakikita natin na nag-unite ang church. The Lord is delighted kapag nakikita niyang lahat tayo gumagalaw, kumikilos, nagko-contribute sa mga adhikain ng ating Panginoon. Pero aside from that, paano yung ibang mga programa na nahahati ang church, iilan na lamang ang sumusuporta? Bakit yung mga hindi nag-i-involve? Para sa inyo ba, hindi importante yung programa na yun? Tanggalin na natin yun kung di importante. What constitute faithfulness? Dapat sinusuporta natin lahat ng church activities natin. Kasi naniniwala tayo, wala tayong gagawin sa church na to na hindi ikaluluwalhati ng Panginoon. Lahat ng ginagawa po natin, it is for the glory of God, para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Therefore, we should involve ourselves. That's what constitute faithfulness. Not only that, hindi lang yung ini-involve mo yung sarili mo, dapat committed ka sa yung involvement. Iba kasi yung nagpapacheck lang ng attendance dun sa committed talaga siya na mag-participate. I remember one of the object lesson na itinuro ko one time sa BBS nung nandun pa sa kabila. Merong yung mesa po natin nandiyan sa hallway dyan, buhay pa hanggang ngayon. Yun yung isa siguro sa pinakamatandang muebles ng church po natin. Pinabuhat ko yun sa mga young people. Iba-ibang height. Merong matangkad, merong maliit. Binuhat nila. Sabi ko, buhatin nyo, lampas ulo. Binuhat nila, lampas ulo. Guess what? Yung mga malalaki, nabuhat nila. Pero yung mga maliliit, na hindi naabot ng height nila, nakahawak pa rin naman sila sa mesa. Pero hindi na nakaapak yung paa nila. Anong ibig ko sabihin? Nandun sila. Nagpa-participate sila. Pero pabigat sila. Hindi sila nakakatulong. Pabigat sila. Kung i-involve natin ang sarili natin sa gawain ng Panginoon, dapat committed tayo. Amen? Hindi tayo nagiging pabigat. Hindi yung nagpapacheck lang tayo ng attendance. O si pastor, wala sa Sunday. Hindi mo na siguro ako mag-a-attend. Parang si pastor na ang sinasamba natin at hindi ang Panginoon. Mahabag nawa ang Panginoon sa atin. Tao ang sasambahin natin sa church na to. It should not be the case. Regardless kung sino man ang itatayo ng Panginoon dito, dahil iniwala tayo that worship is for the Lord, dapat nandito tayo. Amen? Kahit si Gab lang ang mag-preach dito, kahit hindi ka panipaniwala yung sasabihin niya, dapat nandito pa rin tayo. Kasi ang Panginoon ang sinasamba natin, ang tao, ginagamit lamang ng Diyos. Amen po? O Gab, next Sunday, ikaw speaker. So, support all church activities and be committed. Ngayon, meron po tayong binuong mga lesson, what constitute committed. Isa-isayin ko po sa inyo. Number 1, yung letter C doon, corporate worship. Nag-church po tayo dito. Alam niyo yung pag-attend ng church, basic sa expectation sa isang tapat Kristiyano. Ang isang Kristiyano na hindi nag-church, hindi mo pwedeng sabihin tapat siya. Basic yun eh.
For a Christian to be faithful, basic na expectation sa kanya, nasa church siya kapag Sunday. Nasa church siya kapag Sunday. Then, yung letter O po doon, offering, hindi lang siya nagbibigay po siya. Hindi po puwersahan ang pagbibigay sa church po natin. Tinuturo po ng Biblia, as the Lord prosper us, so let us give. Kung paano tayong pinagpala ng Panginoon, magbigay po tayo. Iwan na po natin yung nakasanayan natin noon na kapag dadaan yung offering bag sa harap natin, ipapasok natin yung kamay sa bulsa natin, kakapain natin sa mga kamay natin, kung kaya mong bilangin, bibilangin mo pa yung maibibigay mo. Iiwasan natin si Ninoy. Iiwasan natin si Jose Carlos. Nakita natin si Jose Rizal. Yun. Tsaka si Andres Bonifacio, paborito natin. Noon yun. Huwag na po nating dalhin yung ugaling yun ngayong nakakilala na tayo sa Panginoon. Dapat itama na natin yung paraan ng pagbibigay natin sa Panginoon. Kung paano ka pinagpala ng Panginoon, dapat yung pagbibigay natin should properly represents yung gratitude natin sa blessing ng Panginoon sa buhay natin. Hindi mo dapat maramdaman na kawalan sa'yo yung ibinibigay mo sa Panginoon, pang McDo ko na yun. Pang load ko na yun, pambili ko na ng cellphone yun. Yun ang diniisip natin na yung kayang gawin yung binibigay natin. Pero naisip mo ba kung ano yung nagawa na ng Panginoon sa'yo? Tapos kung magbigay tayo sa Kanya, barya-barya lang, parang nagbibigay ka lang ng tip sa Kanya. The Lord does not deserve our leftover. It should be the best. Deserve ng Panginoon yun. No wonder, sa lahat ng mga nagbigay sa Panginoon, lagi nating mababasa sa Bible na kinukomment palagi ng yung mga mahihirap na sa kabila ng pangangailangan nila, nagagawa pa rin nilang magbigay ng mas higit sa kanilang pangangailangan. Tayo ang ginagawa natin, iniisip muna natin yung kailangan natin. Pag na-meet na yung pangangailangan natin, yung tira, doon tayo mag-iisip kung magkano yung bibigay natin sa Panginoon. Nakakahiya naman sa Panginoon. Hindi naging ganun ang Diyos sa atin. Kung pagbibigay lang po ang pag-uusapan, hindi natin kayang pantayan yung binigay ng Diyos sa atin. God is wala siyang pinagdamot sa atin. Yung kaisa-isa niyang anak, hindi niya pinagdamot sa atin. Pati nga yung tahanan ng Diyos, hindi niya pinagdamot eh. Binuksan niya ang langit para sa atin. Ano pa ang hindi ibinigay ng Diyos sa atin? Lahat inoffer na ng Diyos sa atin. So nagpakita ang Panginoon sa atin ng example kung paano talaga magbigay. Therefore, dapat ganun din tayong magbigay sa Panginoon. Hindi lamang po yung offering, yung pangatlong letter po doon yung M, mission. I want you to realize, without mission, wala po ang church na to. Because of mission, nandito po tayo ngayon. Because of mission, meron pong church sa Kare. May church sa Barbon. May San Isidro at may because of mission. Dahil may mga taong nagbibigay at sumusuporta sa misyon. Kung wala pong sumusuporta sa misyon, wala po ang church na to. Wala po ang Kare. Wala ang Barbon. Wala ang San Isidro. Wala lahat yan. Pero dahil may misyon, may mga mananampalataya na naniniwala sa misyon, patuloy nag-exist ang mga churches at patuloy na dumadami pa. Because mission is the heartbeat of God. Pinadala ng Diyos ang kanyang anak because of mission. People are dying. Pinadala ng Panginoon ang kanyang anak because of mission. At kung yun ang heartbeat ng Panginoon, it should also be our heartbeat. Dapat yun din ang pintig ng puso natin. Suportahan natin ang misyon. Pag walang bahala ang pagmimisyon. Dahil pintig ng puso ng Diyos ang misyon. Kapag itinigil po natin ang pagsuporta sa misyon, there is no reason that this church should continue to exist.
Yun ang pintig ng puso ng Panginoon. Kailangan patuloy pa rin ang pagtayo natin sa misyon para yung gawain ng Panginoon ay patuloy na lumago. Then yung isang M, ministry. It is one of my advocacy that every members of this church should have a ministry. Gusto po natin na lahat po tayo nag-i-engage sa paglilingkod sa Panginoon. Kung ano yung capacity na binigay ng Panginoon sa atin, ipagamit natin sa Panginoon. This week, may nagsabi sa akin na yung mga gitarista sa instrumentalist natin, nagigiba na. Dati ang dami nila, ngayon isa na lang yung nanggigitara. It saddened my heart. Nalulungkot ako. Marami sa atin dito mahusay manggitara. Bakit hindi natin ipagamit sa Panginoon yung talent na yan na binigay niya sa atin? Amen? Now, let me make this clear. Kahit anong ministry man, sa instrumentalist, sa choir, sa pagtuturo ng bata, sa pagluluto, sa paglalaban ng plancha, ng mga kortina, pagdidilig ng mga halaman, paggagrass cut, paghahatid, pagsusundo, hindi nyo kailangang maging mahusay. Basta maging faithful ka lang sa ministering yon, sapat na. Dahil ang Panginoon, hindi siya naghahanap ng mga magagaling. Hindi naghahanap ang Diyos ng mga mahuhusay. Ang hinahanap ng Panginoon ay mga Kristiyano na tapat. Kahit hindi ka magaling umawit, pero willing kang umawit sa Panginoon. Kahit hindi ka mahusay tumugtog, gusto mo lang magpagamit sa Panginoon. Pastor, do re mi lang po yung alam ko. Hindi ako ganun kahusay katulad nila, magagaling sila. Nakakaya kung sasabay ako sa kanila. Hindi ka naglilingkod para sa kanila. Naglilingkod ka para sa Panginoon. At hindi inaasahan ng Diyos na maging magaling ka. Ang gusto lang ng Diyos, maging tapat ka. Kaya anuman yung ministry natin, maging tapat tayo. Huwag po nating hayaan na mamatay yung mga ministry sa church natin. Kung merong capacity na binigay ang Diyos sa'yo, ipagamit mo sa Panginoon. Sayang yan. Natutuwa ako kapag sa Saturday dyan, may mga nag-aaral, mag-flute, mag-violin. Dahil nandun yung desire ng puso nila na gusto nilang magpagamit sa Panginoon. Parang sinasabi nila nyo, pag nakikita ko sila dyan, tapos ngingitian ka nila, parang sinasabi nilang, Pastor, hindi pa po ako magaling. Pero gusto ko pong magpagamit sa Panginoon. Yung mga mahuhusay, pinanganak ba silang mahusay kagad? Hindi naman Wala namang pinanganak na maganda kagad ang boses. Nagsimula sila na boses palaka. Pero dahil nandun yung puso nila na magpagamit sa Panginoon, inayos ng Diyos yung mga boses nila. Yung mga tumutugtog dito, magaling kaagad ba sila nung nagsimula sila? Halos ipikit nga natin ang mga mata natin kapag tumutugtog na sila Pero ngayon, ang huhusay na nila, hindi mo na malaman kung YouTube bang pinapakinggan mo o sila na. Dinevelop sila ng Panginoon. Bakit? Kasi willing silang magpagamit Basta willing ka magpagamit sa Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon. And you will become a blessing. Hindi lamang po sa larangan ng paglilingkod, pwede natin ipakita yung katapatan natin, kundi yung pakikipag-interact din po natin, pakikipag-fellowship po natin. Ito po yung rule sa pakikipag-interact. Pag dumating po tayo ng Sunday, ang service po natin sa Kare is 8 o'clock. Dito po, 10. Kung 10 o'clock, darating ka dito, late ka na. Huwag kang darating ng 10. Pastor, ang service, 10. If you arrive on time, you are late. If you arrive before time, then you are on time. Gets nyo? Huwag kang darating ng 10 o'clock. At least dumating ka 30 minutes before 10.
Pastor, anong gagawin ko kung ganun kaaga? 10 o'clock pang start ang service. Ito yun. Pag dumating ka ng 30 minutes before time, you are on time. So you would have enough time to interact. Bago mag-start ang service, kumausap ka kahit 6 na tao lang. 6 na tao, kumustahin mo lang sila. Hindi yung sabay-sabay ha. Halimbawa, pinuntang ko si Gab, nakipagkwentuhan ako sa kanya, "Oh Gab, kumusta ang school mo? Kailan enrollment nyo? May gamit ka na ba? Itong week mo, kumusta? Anong ginawa mo itong nakarang week?" Mag-spend ka lang ng 5 minuto sa kanyang makipagkwentuhan. Just get to know him personally. Pagkatapos doon, pupunta ko naman si Joyrus. "O Joyrus, kumusta ka? Yung OJT mo, kumusta na?" 5 minutes. After 5 minutes, I will move on to Kuya Paul. Kukumustin ko na. "O Kuya Paul, ilang digits na laman ng bangko mo?" "Pastor, 6 pa rin po. Ang goal ko maging 7 yon." 5 minutes. Then, I will move on to Pastor JR. Pastor Tirso. Kuya Jonas. 6 sila. Tigli 5 minuto. Ilan lahat yun? 30 minutes. Sayang ba yung oras ko? Maaaring sa iba, sayang, pero sa kanila, hindi. Nagkaroon ka ng impact sa kanila. Ay, naalala ako ni Pastor. Alam niyo si Jonas, bakit nandito siya ngayon? Ang testimony niya, every time na nandito siya, nung sinasama niya siya ni Sister Jelly, yung kinakamuyan ko siya, nasabi ko sa kanya, "Masaya ko nandito ka." Yun lang ang dahilan bakit nandito siya. Na-encourage siya. You'll never know what kind of impact you'll give to a person unless you try to talk to them. Kausapin natin sila. So next time, do not arrive late. Arrive on time. Amen? So kapag 10 o'clock ang service, dapat 9:30, nandito na tayo. Sa kare, 8 o'clock ang service, dapat 7:30, nandun na po tayo. So ito yung gawin nating rule. Kapag dumating ako, wala ka pa, late ka. Ako, nahihiya ako kapag nauunahan ako ng membrong dumating sa church. Ang gusto ko palagi, nauuna ako sa mga membro. Ganun sana ang maging goal natin. Amen? Mag-move on tayo. Testimony. Ini-expect din sa atin ng mga mananampalataya para masabing committed tayo, ina-uphold natin yung testimony natin. Simple lang yun eh. Sunday morning, bibihis ka. Isang oras ka sa salamin, talagang ayusin mo yung sarili mo. Planchado yung damit, planchado yung pantalon, pati buhok, paplansyahin yan. Mukhang Kristiyano. May dalang Biblia, masaya, may baon ng ngiti, maagang dumating sa church, magandang espiritu, magandang puso, makipag-fellowship sa church. After service, uwian na. Are you the same person when you were in the church? Are you the same person when you are outside the church? O baka after ng church, iba na rin ang suot mo. Iba na rin yung mode ng pananalita mo. Are you the same person? No wonder sabi ni Mahatma Gandhi, the only reason why I did not convert to Christianity is because of the Christians. Tayo daw ang dahilan bakit. Hindi siya nakumbinsi na maging Kristiyano. Natisod po siya sa mga Kristiyano. Tayo, kiniklaim natin, tagasunod ni Kristo. Ini-imitate natin ang mga values ng ating Panginoong Jesucristo. Pero kung hindi naman nakikita sa buhay natin, yung pinangangaral, yung tinuturo natin, hindi nakikita sa buhay natin, then, ang sabi ni Mahatma Gandhi, we are hypocrite. Hanggang salita lang tayo, pero hindi nakikita sa gawa. Patunayan natin, mali siya. Uphold natin yung testimony natin. Yung mga noble virtues na tinutukoy sa Galatians 5:20, let's live them out. Pamuhay natin ng mga yon. Amen?
Ipamuhay natin ng mga yun. Kung Kristiyano ka sa loob ng church, dapat sa labas, Kristiyano ka din. Kung palakaibigan ka sa loob ng church, dapat palakaibigan ka rin doon. Kung tumutulong ka dito, dapat tumutulong ka rin doon. Kung nakakaintindi ka dito, dapat doon nakakaintindi ka din. Hindi ikaw yung numero unong bully. Di ba lang ikaw ang ibuli, wag lang ikaw ang mambuli. Ang sabi nga ni Daddy Ben, nung malakas pa siya, mga bagay na pinapasalamat daw niya sa Panginoon ay yung dap siya. Sabi ko, Dad, bakit thankful pa kayo na hold up na kayo? Nagpapasalamat ako kasi hindi ako yung nang hold up. Sabi niya. Uphold your testimony. Di baling ikaw ang tumulong. Mas mahirap ikaw yung tinutulungan. Di baling ikaw ang dumalaw sa hospital. Mahirap yung ikaw ang dadalawin. Di baling ikaw ang makipaglamay. Mas mahirap ikaw ang paglalamayan. Tama? Uphold your testimony. Not only that, prayer, time with God. Ito mahirap pong bantayan. It requires integrity na manalangin tayo sa Panginoon kahit walang nakakakita sa atin. Yung iba nga sa atin, simpleng panalangin lang sa pagkain, di natin magawa eh. Paano pa yung mananalangin tayo privately sa Panginoon? Bahagi yan ng isang tapat na Kristiyano. Marunong tayong manalangin. Pastor, hindi ko po alam yung paano simulan yung prayer, paano tapusin yung prayer. Alam nyo, it will come natural. Kausapin mo lang ang Panginoon. You don't need to know the do's and don'ts in prayer. Just pour your heart out to God. Sabihin mo lang sa Kanya. Bakit yung kapatid mo, anak mo, asawa mo, nakakausap mo? Meron bang pattern kung paano sila kausapin? Pag hindi mo alam, hindi mo sila kakausapin. O dapat ganitong approach ko kapag kakausapin ko yung misis ko. Wala, di ba? Iba-iba nga yung approach natin pero nakakausap natin sila araw-araw. Bakit ang Diyos natin magawa? Just pour your heart out to God. In fact, mas gusto ng Panginoon yun eh. Yung natural, yung pagkikipag-usap natin sa Kanya. So we should have that time with God. Then engage in 242. Alam nyo, isa sa mga focal ministry po natin ay yung small group po natin. Yung small group po natin is, anong taon na ngayon? 2024. 14 years in the making. 14 years in the making po yung small group po natin sa church. At hindi natin maikakala yung discipleship program ng church mo natin, it works. Marami pong na-save. At maraming nagpapatuloy. Marami nga sa inyo na nandito ngayon because of small group. Because of discipleship. Nagpala tayo ng Panginoon. Then last, devotion. Yung pagbabasa po ng Bible. Bible reading. Do we read our Bibles? Amen? Do we read our Bibles? Alam nyo, realization will kick in. How many hours we spent reading comments on Facebook? Pero in salita ng Panginoon, we don't have the motivation to read it. Nakakapag-send tayo ng mga My Day natin sa Facebook. Lahat tayo dito, siguro may Facebook. Sino pong walang Facebook dito? Isa, dalawa. Ayan, yung mga hindi techie, obviously. Majority, 97% or 95% dito may Facebook. How often do we open our Facebook? How many times a week do we open our Facebook? Can you give me an idea? Once a week? Sino dito, once a week lang ino-open Facebook? Twice a week? Sino dito, twice a week lang? Thrice a week? Meron ba? 3 beses lang sa isang linggo. 4 times a week? Meron. Ayun, meron doon. 5 times a week lang mag-Facebook? Meron. 6 times? 7 times a week mag-Facebook? Ba't tayo nyo magtas ng kamay?
Hindi nyo may kakailaya kasi nakikita ko palagi, naka-online kayo eh. Kaya genius yung nag-invento ng Facebook eh. Hindi katulad nung araw na kapag nag-text ka, kahit nabasa na niya, hindi mo alam kung... ngayon sa Messenger, makikita mo na, nasin na niya. Pero wala pang reply. Pero matalino pa rin ng Pinoy, nagagawa pa rin ng paraan yan eh. Anong ibig ko sabihin? We should give due priority sa salita ng Panginoon. Read the Word of God every day. Ang sabi nga nila, kung papaanong kailangan mong huminga para mabuhay, bilang Kristiyano, kailangan din nating basahin ang salita ng Panginoon para mag-mature tayo sa ating spiritual life. Subukan nyo nga, huwag kayong huminga ng isang araw. Isang araw lang. After one day, pwede na kayong huminga. Kaya ba natin? Hindi, di ba? Minuto nga lang baka mag-collapse na tayo eh. Pero yung salita ng Panginoon, how often do we read it? Salita ng Panginoon, how often do we read it? Once a week? Twice a week? Thrice a week? Pero yung paghinga natin, kailangan natin. Almost every seconds, umihinga tayo. Pero yung salita ng Panginoon, we take it for granted. Hindi natin binabasa. Para masabi natin na full tayo, we should be reading the Word of God. Amen? Number 2, maturity. Maturity. Hindi lang po yung maging faithful tayo, maging mature tayo. Ang sabi po nung text natin, what shall I render unto the Lord? Ano yung pwede kong maibigay sa Panginoon? Number 1, maging faithful ka. At binasa natin yung committed. Number 2, be mature. Anong ibig sabihin po ng mature? Malawak po yung pangunawa ng taong mature. Ang ibig sabihin, you are seeking the welfare of the majority. Hindi ka na nagiging selfish. Iniisip mo na yung kapakanan ng mas nakakarami. Minsan may mga decision po tayo sa church po na ito that we disagree. Pero bakit ganun ang desisyon? Because it is for the betterment of the majority. Mas marami ang makikinabang. Sa ikakabuti ng mas nakakarami. Kung 100 tayo, merong 3 na hindi makikinabang sa programang ito, pero 97 naman ang makikinabang, then ipipikit ko ng aking mata, gawin natin ito. At yung 3, we should be mature enough to understand it is for the betterment of the majority. Kung hindi ka man makinabang, ikaw ang pinakamalaking contribution sa programang yun. Pero hindi ka nakinabang, ma-offend ka na. We should be mature enough na mas marami yung makikinabang. Maintindihan natin yun. Palawakin natin yung ating pangunawa. Ang isang taong mature, hindi na niya iniisip ang sarili niya. Wala na sa kanya yung self-entitlement. Wala na sa kanya yung kailangan mauna ako, kailangan may pakinabang sa akin. Ang iniisip na ng taong mature, yung kapakanan ng mas nakakarami. In fact, hindi na niya sinasali yung sarili niya. Ang iniisip na niya, yung mas nakakarami. A mature person seeks to serve and not to be served. Hinahanap niya yung makapaglingkod siya, hindi yung paglingkuran siya. A mature person seeks to give and not to receive. Hinahanap niya yung makapagbigay at hindi yung meron siyang matatanggap. A mature person seeks to praise and not to be praised. Ikaw yung magbibigay ng puri, hindi ikaw yung pupurihin. A mature person seeks to be an encouragement and seeking not for attention. Bato-bato sa langit ang tamahan, huwag pong magagalit. Pag may problema ka, huwag mong idan sa Facebook. Harapin mo yung problema mo. Don't seek
for attention. Face your problem. Amen? Wag po nating bibigyan ng maling kaisipan ng maraming mga tao na nakakakita ng ating mga post. Hindi naman po siya yung pinatutukuyan ko dito eh. Nagkakaroon ng maling kaisipan yung mga nakakakita eh. Iba nga ang pinatutukuyan mo. Hindi mo kilala yung hindi nila kilala. Pero marami sa atin, alam natin ang nangyayari sa mga buhay ng bawat isa. Nagkakaroon ng maling kaisipan. If you have a problem, don't put it on Facebook. Face it. A mature person will not seek for attention. Kailangan maging strong tayo to face our own battles in life. Doon tayo nagiging strong. At doon tayo pinamamature ng Panginoon. Yung mga problemang pinapadala niya sa atin. Sino ba dito ang walang problema? Lahat naman tayo meron ah. Amen? Ngayon, hindi ko kayo binabawalang mag-post sa Facebook. Kung magpo-post tayo sa Facebook, make sure it will inspire others. It will be an encouragement. Hindi yung magiging source ng confusion at discouragement. Amen? So church, let's grow up. Let's be mature. Act and behave maturely. Then number 3, what constitute or what can we render unto the Lord? Be a contributor. Be a contributor. A contributor strive not to be a burden to the group. Hindi siya magiging pabigat sa grupo. But he will be a help. Nakakatulong siya. Ang isang mature at committed na Kristiyano, hindi siya nagiging pabigat sa gawain. Nakakatulong siya sa gawain. Let me give you an example. Kailan ba yun? Thursday night, nagpa-practice po kami sa main church. Gabi na. Tapos may lumapit sa akin. May problema siya. Nagmagandang loob naman ako. Papunta ako sa NCC, sige. Isakay ko sila, isasabay ko sila. Nagkamali ako ng pagmamagandang loob. Ilalagay nila yung tarpaulin doon sa welcome ark ng NCC. So, po ako, iniisip ko, maliban sa kanila, ano kayang mga gamit pang dadalhin nila? So, nagtanong ako ngayon sa kanila, ano mga gamit dadalhin nila? Pastor, magdadala po sila ng gun tucker. Gun tucker. Yung welcome ark na yun, bakal yun, mga tubo yun. Paano babaon yung gun tucker doon? Kung di nyo alam yung gun tucker, yung pressurized na stapler, hindi babaon doon kako. So, tawag uli. Kung yun ang dadalhin nila, hindi uubra yun doon. Bakal yun. Ganun ba? Sige po, alamin ko kung bakal nga. Tawag. Maya-maya, tumawag siya. Pastor, yung mga naglalagay daw po ng mga tarpaulin doon, gun tucker lang ang gamit. Para mas matibay, gamitan din daw ng cable tie. Okay. So, settle na yun. Pangalawang inisip ko, mataas yung welcome ark na yun. Ano kayang gagamitin nila doon? Tawag uli. May hagdan daw po kayo, pastor. Yung hagdan ko pang gagamitin. Magkikisakay lang sila niyan, ha? Okay, sige. Ngayon, sa isip ko, sinusukat ko yung haba ng hagdan. At yung taas ng welcome ark. Ay, hindi aabot yun. Ano kayang gagawin namin para umabot yung hagdan na yun doon? Ang plano ko kasi magmumotor lang eh. Okay, magpo-4 wheels na lang ako. Isasakay namin yung mga tao doon, yung hagdan. Pero hindi aabot yung hagdan eh.
siguro kung may pagpapatungan yung hagdan, baka umabot. So, nanghiram ako ngayon ng pick-up kay Lara. Pinahiram naman. Then, na-realize ko, teka kako, makikisakay lang sila. Ba't ako namumblema sa trabaho nila? Kako ganun. So, madaling salita, kinamagahan, umalis kami, pumunta kami doon. Ay, naku po, napakainit, walang masisilungan. Ando ka sa gitna ng kalsada. Nung nakaraang Martes, nangitim na kami doon sa kakapractice doon sa center field. Kahapon, lalo akong nangitim. Nung naliligo na ako, para akong nakasando. Wala na akong damit, nakikita ko, nakasando pa rin ako. Nabilad kami doon ng kulang-kulang 4 na oras lang naman. Buwis buhay. Yung paglalagay ng tarpaulin doon. Isa lang ang hagdan. Palipat-lipat pa yung pick-up para lang maitaas yung hagdan na yun. Aakyat, walang hahawakan doon. Yung welcome arc lang. Buwis buhay. Sabi ko, Diyos ko, wag po sanang uulan, wag po sanang hahangin ng malakas. Wala po sanang mahuhulog. Kung meron man, alambre lang sanang mahulog, wag yung tao. Abot-abot ng panalangin ko. 12:30 natapos kami. Umuwi kami. Then na-realize ko, hindi ko nagawa yung purpose ng pagpunta ko dun. Nandun ako, nagbantay sa kanila. Hanggang kumakawi. Hindi ko nagawa yung kailangan kong gawin dun. Wala akong ginawa, kalating araw, kundi samahan lang sila. Ako ganun. Then, habang naliligo ko, na-realize ko, Lord, hindi man ako naging pabigat sa kanila, but I was able to contribute doon sa pangangailangan nila. Nakita nyo? Ang isang mature na Kristiyano, contributor siya. Hindi siya pabigat. Paano kung sinabi kong, nagugutom na ako, may pagkain ba kayong dala? May dala ba kayong payong? Mainit. Pababain mo muna yung isa dyan. Paypayan niya ako. Eh kung ganun ang ginawa ko, hindi ako naging contributor, naging pabigat ako. Pero sa biyaya ng Panginoon, I was able to be a contributor. So isang mature na Kristiyano, contributor siya. Let's end this. Watch I render unto the Lord for all His benefits toward me. Number 1, faithful. Number 2, be mature. Number 3, be a contributor.